Not everybody. Kamusta mga kaibigan? Kung may isang rule sa NBA na dapat alam ng mga rookie, ito ay huwag mong gagalitin si Michael Jordan. Dahil kung sakaling trinashtok mo siya o kahit na anong sinabi mo na pwedeng makainsulto, handa siyang ipahiya ang pangalan mo sa court. At noong February 27, 1996, natutunan ng 19 years old rookie na si Kevin Garnett ang leksyon na ito sa pinakamalupit na paraan. Noong panahong iyon, hindi lang basta basketball team ang Chicago Bulls. Sila ay legend na. May record silang 50 na panalo at 6 na talo. On track para makuha ang best regular season record sa kasaysayan. Bumalik na si Michael Jordan mula sa baseball at agad-agad siyang naging scoring leader. Kasama niya si Scottie Pippen na kasalukuyang nasa prime noon at ang bagong recruit nila na si Dennis Rodman, ang hari ng rebound at depensa. Pero sa gabing iyon, ang kalaban nila ay hindi powerhouse. Sa halip, isang batang koponan, ang Minnesota Timberwolves na may record lang na 60 na panalo at 38 na talo. Walang naniniwalang may tsansa sila na mananalo sila sa Bulls. Pero may dalawang batang player na motivated na talunin ang Bulls. Si Isaiah J.R. Rider, isang scorer na walang takot, at ang 19 years old na si Kevin Garnett na puno ng energy, yabang at kumpiyansa. Nang mag-umpisa na ang laro, nagpakilala kaagad si MJ. Isang give and go play kay Luke Longley and boom, slam dunk kaagad. Parang gusto niyang ipaalala agad kung sino ang hari ng court, pero lumaban ang Wolves. Si J.R. Rider ay mainit noon at kahit mismong si Jordan ang nagbabantay sa kanya, patuloy pa rin siyang umi-score. At si Garnett, kahit rookie, nagpaparamdam na kaya niyang sumabay sa malalaking pangalan. Kaya naman matapos ang 2 quarter, dikit lang ang laban, lamang lang ang Bulls ng 3. Pagdating ng 3rd quarter, mas lalong lumakas ang loob ng Wolves. Tila ba may tsansa silang makagawa ng upset laban sa greatest team in NBA history. Pero dito na nagkamali si Garnett. Habang nag-iinit si J.R. Rider, sumigaw siya, puno ng hype at kumpiyansa. Sinabi niya na, tuloy mo lang, hindi ka kayang bantayan niya ni Jordan. Ang hindi niya alam, narinig iyon mismo ni Michael Jordan. Tumigil si Jordan, tumingin kay Garnett ng diretso, nakapamewang, walang salita, walang galaw. Mga ilang segundo na parang eternity. At sa isang simpleng tingin, ramdam na ng lahat ang mangyayari. Tapos na ang laro para sa Timberwolves. At doon na nagsimula ang bagyo. Sa huling 6 hanggang 7 minuto ng 3rd at sa buong 4th quarter, binura ni Jordan ang Wolves. Sunod-sunod na fadeaway, pull-up jumpers, kahit 3-pointers na bihira niyang gawin, lahat pumapasok. Tapos siya mismo kumukuha ng rebound. Siya rin nagdadala ng bola. Tapos biglang titira mula sa top of the key. Swish! Pinaglaruan niya si Garnett. Pinahiya sa harap ng mga kakampi at libo-libong fans sa United Center. Ang Timberwolves na kanina lang dikit sa score, biglang natambakan. Tapos 2 beses pa silang natawagan ng 10 seconds violation dahil hindi nila maitawid ang bola sa tindi ng depensa. Mula sa 3 lamang lang ng Chicago, naging 25 ang agwat sa isang iglap. Si Rider na kanina unstoppable, natahimik. At si Garnett, doon niya unang naranasan ang bigat ng galit ni Michael Jordan. Pagkatapos ng laro, aminado si KG. Lumapit siya kay Rider at nagsabi ng, "My bad, JR, pasensya na." Ang sagot naman ni Rider, "Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang magsalita kay Mike." At mula noon, hindi na muling nagtangkang mag-trash talk si Garnett kay Jordan sa buong karera niya. Natapos ang laban na lamang ng 21 ang Bulls. Si MJ may 35 points. Karamihan galing pa sa 4th quarter. Isa na namang paalala kung bakit siya ang pinaka nakakatakot na kalaban sa NBA. Dahil may mga manlalaro sa liga na pwedeng biruin, pwedeng i-side out,
Pero si Michael Jordan, isa siya sa iilan na hindi mo pwedeng trash talkin dahil sigurado na ikaw ay mapapahiya lang. Pagkatapos ng season na yun, tinapos ng Bulls ang taon na may record na 72 na panalo at 10 talo lang. At sila rin ang nag-champion ng season na yun. Si Garnett, inabot pa ng 2008 bago siya makarating sa kanyang unang finals at makakuha ng titulo. Pero nung gabing iyon, sa United Center, itinuro sa kanya ni Michael Jordan ang golden rule ng NBA. Huwag na huwag mong susubukang galitin ang hari na si Michael Jordan. Kaibigan, ganyan pinatahimik ni Michael Jordan si Kevin Garnett. Ito ba ang pinakapaborito niyong Michael Jordan trash talk story? O may mas malupit pa kayong narinig mula sa iba pang manlalaro? Ano ang masasabi niyo rito? Kung nagustuhan mo ang ating video, sigurado na magugustuhan niyo rin ang mga ito. Click mo na. Salamat!